Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay muli po nating reaksyonan ito si Tony. At dito nga po sa latest na vlog ni Ka-Business patungkol dito kay Tony ay nakausap na nila itong tatay at kapatid nito si Tony. At sa pag-uusap po nila Ka-Business na ito ay may malungkot po tayong nalaman patungkol dito kay Tony. Patungkol sa nangyari dito kay Tony. O siguro mas matatawag nating nakakagalit na pangyayari na naganap nga po dito kay Tony. At dito nga po ay naikwento nitong kapatid at tatay nito si Tony na kaya pala nagkaganito itong si Tony ay dahil napainom ito o pinainom ito ng mga barkada niya ng talampunay. Ang banggit kasi nitong kapatid nitong si Tony ay napagkatuwaan o napagtripan ito si Tony ng mga kabarkada niya. At bukod daw po doon sa pagpapainom ng talampunay ay may pangyayari pa na itong si Tony ay tila tinorture nito mga kabarkada niya. Dahil hinawakan daw ang dalawang kamay nito si Tony at pinilit itong tulian. At ito yung nakikitang dahilan na itong mga kamag-anak ni Tony kung bakit itong si Tony ay humantong sa ganitong sitwasyon o sa ganitong kalagayan. Kaya siguro yung napansin nating pangangatal sa katawan nitong si Tony nung lapitan ito nila Ka-Business, nung kausapin ito nila Ka-Business, ay siguro ito yung dahilan. Kumbaga naaalala siguro ni Tony yung mga pang-aabusong ginawa sa kanya. Kaya yung pangangatal ng katawan niya ay dala ng takot. Kumbaga may phobia siya sa mga tao. At ito din siguro yung dahilan kung bakit pinipili niya mag-isa, kung bakit pinipili niya lumayo. Dahil siguro ang feeling niya ay sasaktan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. At dahil sa mga nalaman ni Ka-Business na nangyari dito kay Tony o ginawa dito kay Tony, ay hindi na napigilan ni Ka-Business ang kanyang galit o ang kanyang emosyon dito nga po sa gumawa ng kawalangyaan na ito kay Tony. Kaya naman nakapagbitaw dito ng salitang mura ito si Ka-Business dahil dun sa kanyang emosyon, dahil dun sa bugso ng kanyang damdamin, dahil sa awa na nararamdaman niya dito kay Tony. Sino ba naman guys ang hindi magagalit
dito sa nalaman nating ito na ginawa ng mga barkada ni Tony. Siguro naman lahat na nakapanood sa bidyong ito ni Ka-Business, siguro naman lahat tayo ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, ng puot sa dibdib para sa mga gumawa nito kay Tony. Dahil sobrang nakakagalit yun, guys. Dahil biruin mo, sinira nila yung kinabukasan nitong si Tony, na maaaring dahil nga lang sa inggit o dahil sa trip-trip ng mga magkakabarkada ay ganito yung kinalabsan. Nasira ang buhay ng isang tao na halip na nakakatulong sa kanyang pamilya, halip na nakakapaghanap buhay na maayos, halip na nabubuhay ng normal, ay eto yung kinalabsan. Nawala sa sariling katinoan. Ganun yung kinalabsan nitong panty trip kay Tony na ito. Ang tingin nitong kapatid nito si Tony, kaya pinagtripan na ganito si Tony, ay dahil sa inggit. Dahil itong si Tony pala ay may talent. Magaling pala itong kumanta. At maaaring yun ang naging dahilan kung bakit nila pinagtripan ito si Tony. Grabe, diba guys? Nang dahil sa kanilang inggit, sa walang kakwenta-kwentang inggit, ginawa nila ito kay Tony. Sinira nila ang buhay nitong si Tony. Kaya naman dahil sa sobrang galit o inis na naramdaman nito si Ka-Business, ay nangako ito hindi lang kay Tony, kundi pati sa mga magulang ni Tony. Nahahanapan niya ng hustisya ang nangyaring ito kay Tony. Gagawa siya ng paraan o gagawin niya ang lahat ng paraan na alam niya para mapanagot ang mga gumawa ng ganito dito kay Tony. Pero sabi nga ni Ka-Business, para doon sa mga gumawa nito kay Tony ay hindi pa hulihan lahat. Kung hihingi na sila ng tawad at maiipakita nila na nagsisisi sila o pinagsisisihan nila yung ginawa nilang katarantaduhan dito kay Tony, ay baka magbago pa ang isip ni Ka-Business at hindi na sila tuluyang ipakulong o kasuhan ito si Ka-Business kung sakaling hihingi sila ng kapatawaran dito kay Tony at dito sa pamilya nito si Tony. Kasi sabi ng tatay nito si Tony, yung mga barkada na gumawa nito kay Tony, ni hindi man lang daw humingi ng pasensya sa kanila, ni hindi man lang daw humingi ng kahit anong paumanhin sa kanila sa ginawa nila dito kay Tony. Kaya mas lalong nakakagalit, guys, dahil parang baliwala lang sa kanila yung ginawa nilang pagsira sa buhay nito si Tony. Hindi nga natin alam na baka nga ito mga kabarkada ni Tony na ito na gumawa ng kawalang yan sa kanya, ay pag nakikita ito si Tony ay baka naghahalak-hakan pa at baka mas lalo pa binubuli itong si Tony. Kaya para sa akin, kung sa sarili kong opinion, mas okay na yun. Mas okay na yung ipakulong ito nila Ka-Business. Kasi kung tutuusin, napakadali lang ang humingi ng tawad. Napakadali lang na ipakita mo na kunyari nagsisisi ka doon sa ginawa mo para wag ka lang makulong. Pero ano nga ba ang totoo doon? Totoo nga ba sila nagsisisi? O natakot lang sila makulong? Buti nga sana kung pag humingi sila ng kapatawaran doon sa ginawa nila kay Tony, ay talagang nagsisisi na sila. Ay paano kung yung paghingi pala nila ng tawad ay para matakasan lang nila yung kaparusahan na nararapat sa kanila nang dahil sa kanilang ginawang katarantaduhan. Kaya para sa akin, mas maganda na napanagutan nila yung kanilang mga ginawang katarantaduhan dito kay Tony. Yun yung dapat. Yun yung nakikita kong tama. Dahil buhay ang sinira nila.
buhay ng isang tao na nakita naman natin kung gaano kabait. Kasi kung totoo sila magsisisi, dapat noon pa. Dapat noon pa nila ginawa. Hindi yung ngayon na malalaman nila, nakakasuhan sila nila ka-business. Ngayon lang sila magsisisi. Ngayon lang sila hihingi ng tawad. Sa tingin ko, hindi sincere na pagsisisi at paghingi ng tawad yan. Kung ngayon lang nila gagawin yan. Kaya guys, anong opinion nyo po sa pangyayaring ito kay Tony? At dito sa mga gumawang ito kay Tony. Dapat nga ba napatawarin na lang ito mga gumawa ng katarantaduang ito kay Tony? O dapat nilang panagutan ang kanilang ginawa, ang kanilang hindi magandang ginawa dito kay Tony? Dahil ako guys, hindi na ako magpapaka-ipokrito. Kung ako ay isa sa kamag-anak nito si Tony, aba, ay lintik lang ang walang ganti. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan at pagsisisihan nitong mga barkada ni Tony na ito na gumawa sa kanya ng kawalang yan ang ginawa nilang hindi maganda dito kay Tony. Sigurado yan guys. Siguradong sigurado yan. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po itong aking reaction video na ito. At sana po ay naibigan nyo ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy na nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po na itong aking mga video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out ito si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay MK Inday Okray. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa panonood nyo po sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Melinda D. At syempre ganun din po sa aking mga kasamahang reactor na si Taong Gala, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, at dito kay Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At supportahan din po natin yan guys, mga kasamahang reactor ko po yan dito kay Ka-Business. Muli po maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.